Sa Proverbs 17, a friend loveth at all times, and sticketh closer than a brother. Siya ang higala din, maayo kay higala, nga walay pagluban, mahigugma kanatong tanan, nga sobra pa sa igsoon. Kanindot mga igsoon, matapagtong kita higala, kasama kang Jesus Christ. So, dapat ang tao maminaw, kasi yun. Ang nakikita mo na sa kanta na ito kanina, what a friend we have in Jesus. So, doon ay kalantahon nga, no one ever cared for me like Jesus. He's a friend, faithful and true. Panahon sa atong kasukanan, panahon sa atong pangyahangan, dili yun siya magtalikod ka na to, panahon sa atong balatian, naasa ka tunay. Tulad kay higala siya, na din gusto na matabang ka tunay sa atong pangyahangan. So, nito kayo mong igsoon. No one ever cared for me like Jesus. He is forever friend, faithful and true. Time to join us to worship God. Salamat tayo na naamo dinhi sa patiguban kanamo aron sa pagsimba sa atong buhi. Okay, welcome ang tanan. Okay, and then this time niya ta sa paminaw sa pulong sa Ginoo. Ato makita dinhi sa Revelation. Shall we stand please? Ang ipatahod sa pulong sa Ginoo. Atong pamalandungan, Revelation 22 verse 17. Atong pagbasa naman ang pulong sa Diyos. And the Spirit and the bride say, come, and let him that heareth say, come, and let him that is fierce come, and whosoever will, let him take the water of life freely. May God add more blessings upon the reading of His holy word. And this time, let us bow our head for a prayer. Ang putag ng hanay ng Diyos, salamat kayo sa panahon ngayon mo nasa pihatag ka na mo. Din kami Ginoo makapamadagdong na sa imuhan mga pulong. O Diyos, tagay kami sa kaalam, o gihay kami pinagi sa kahong sa balang Espiritu Santo, ilabi na sa imong alagad, kung papitsulki sa matang sa kanang. Talay kong Ginoo sa walay katapusan, sa matamis ng pangalan ni Jesus Christ, ng atong Diyos o maluluwas. Amen. Magalingkod tatalihog, visited place, and this time, atong tutnoon, ang mensahe na naguluhan, Jesus public invitation today. So mo kini ang pag-awhag o pagtawag sa atong Ginoong Kristo sa publiko sa atong panahon karon. Ilabi na nga ang pangitabo sa kalibutan dili na kay normal, gira diri, gira dito, linog diri, baha dito, baha diri. So dili na kayo normal ang sitwasyon o dagan sa atong panahon. So, ang mga prophecy sa Biblia, nangahitabo na, so sakit dito, sahay, hindi na nato masaptan. So, it's time that people must listen to the invitation of God. So, the word invitation, mapini ang gitawag nato, offer to anyone or anybody to do something. In other words, it is written request or spoken request to anyone or anybody for something or to do something. So mo na pinakanindot. So hinumduman nato nga ang atong Ginoong Kristo mismo ang nagaimbita. O siya gyud mismo ang nag-auhag sa mga tao nga moduol ngadto kaniya. So mga igsoon ng mga hinigugma, Jesus Christ wanted to everyone that He will be His friends. Gusto sa Ginoo nga masayod ang publiko nga siya ang pinakanindot nga higala. O higala nga wala na'y makasama kaniya. Gani ingon siya sa
John 15, 13 to 15. Sa greater love hath no man that he laid down his life for his friends. So siya ang higala nga din, mitahan siyang kinabuhi sa iyang mga sa mga katawhan. So gusto ta nga makabaton o higala nga pinaka-espesyal nga higala nga wa na ito'y makatandi si Jesus Christ. Mao na siya mismo ang nag-imbita. Ingon siya, ye are my friends. If you do whatsoever I have commanded you. John 15:14. Ako, kamo akong mahimong higala. Kung buhaton niyo ang akong ginasulti kaninyo. He's inviting us, yes, to be His friends. Ingon sa Proverbs 17:17, a friend loveth at all times, and sticketh closer than a brother. Siya ang higala din, maayo kang higala, nga walay paglubad, mahigugma ka natong tanan, sobra pa sa igsoon. Kalindot mga igsoon, makabaton kita higala kasama kang Jesus Christ. So, dapat ang tao maminaw, nga siya yun. Ang nag-imbita mo na sa kanta na to ganina, what a friend we have in Jesus. So, doon ay kalantahon nga, no one ever cared for me like Jesus. He's a friend, faithful and true. Panahon sa atong kasubanan, panahon sa atong panginahanglan, dili yun siya mutalikod kanato, panahon sa atong balatian, naa siya kanunay. Tungod kay higala siya, nga diin gusto nga mutabang kanunay sa atong panginahanglan. So nindot kay mga igsoon, no one ever cared for me like Jesus. He is forever friend, faithful and true. So nindot kay mga igsoon, no, siya mismo ang nag-imbita. O matod pa niya, kamo gikapoy, kamo giuhaw, kamo dunay kabukaton, kamo dunay mga problema. Ang labaw sa tanan, gusto niya na makabatong kagrelasyon sa iya. Ingon siya, yes, take the water of life freely. Uhaa ang tubig sa kinabuhi na libre nga walay bayad. So nindot kay mga igsoon. Dahil kanuhang taga na itong pagtagad, no? Yung matang nga kabutagon, ang tawag sa ato Ginoo nga siya ato mahimong higala, gusto niyang mahigala na to siya, kanuha, only trust Him. O nang ginakanta na ito ganina sa atong malawiton. Only trust Him, only trust Him, only trust Him now. He will save you, He will save you, He will save you now. Ikaw mga igsoon, kung musalig ka kang Kristo Jesus, andam siya sa pagluwas kanino. Dili kanya talikdan, dili kanya pakyason, panahon sa atong panginahanglan. Dili nato hulaton, nga anha ka na mutawag sa Ginoo, nga nagtinga-tinga ka na. Dili nato hulaton, nga naa ka na sa makuyaw na kahimtang, bago pa ka mutawag sa Ginoo. Ingon sa Ginoo sa Isaiah 55 verse 7, nga dool ka mo kanako, tawag ka mo kanako, samtang hikaplagan pa ko ninyo. So, mo na'y panahon nga dili pa ulahi. Yes, while God is inviting every one of us, it's not too late nga muduol ka kaniya. Siya ang nagatawag. And He is willing to save each one of us. He is willing to help each one of us. Panahon sa atong pagtawag o pagduol na ito pagdamot kaniya. So, only trust Him. Moto pa sa Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all thy heart and with all thy mind and with all thy strength. Yes, saligan na yun nato siya. Sa Psalms 37 verse 3, if we trust in the Lord, He will give us relax. Kung masalig tayo sa Ginoo, natay, relax natin, peace of mind. Because He is in control of everything. He is all-powerful God. He is all-knowing God. He is omnipresent God. Kanunay siya, nagauban ka na to, bisan asa ta. He is always watching us, He is always with us, and He is always
helping us, never leave us, nor forsake us. Muna kang hindot mga igsoon kung doon na tayo pagsali sa atong gamhanan nga Diyos. Panahon nga naa sa dinhi, yes, gibalod ang iyang mga tinunaan. Gibalod ang iyang mga tinunaan o natulog siya. Oh? Ayon siya, Master! Grabe, kakusog sa balod, kakusog sa hangin, mga matay namin, ipukaw niya. O gitong panahon na, iyang gibadlong ang hangin, gibadlong ang balod. Nalinaw dadayon ang dagat, nawala dahil ang bagyo. O giingnan niya mga tinunan, where is the trust? Asa man o hain man ang inyong pagsalig. So sahay sa atong pagpangalagad si Ginoo, doon ay mga bagyo, doon ay mga balod, doon ay mga trials. O usahay pinakabukag pagyod kay usahay within the family pagyod, pamilya pagyod usahay ang maka-discourage sa tuwa. Kasi kauban pa na ito sa simbahan, mo discourage sa ato. So mga so on. If we trust Jesus, musalig ta kang Kristos, everything is in control. He is everything. Mo na ingon si Pope Paul, my grace is sufficient for thee. Ingon ang atong Ginoo. So kay Pablo, isan akong grasya, igo na sa tanan niyong Panginoon. So busa mga igsoon, only trust Him. Salig lang yun. Salig lang yun ta. Muna sa kanta o sa mensahe sa kanta, "Tis so sweet to trust in Jesus." Kanindot sa usa ka tawo nga dunay pagsalig kang Kristo Jesus. Usahay, dunay mga kalisod, dunay mga kabalakan, dunay mga trials, pero wala lang tungod kay nakanunay kanatong Ginoo. Then, ikatulong utang mga igsoon. Yes. Softly and tenderly, Jesus is calling. Nasa kanta na to, o sa himna na to. Kanunay siya nagatawag, ni bisang kinsa. Ingon siya sa Matthew 11:28, "Duol kamo kanako, kamo gikapuyan, gibugatan, kay papahulayan ko." Yes. Nasa iya kung gusto kag-relax, nalang ang Jesus Christ. Kaya uban ang ilang pahulayan, ang ilang posisyon, ang ilang wakta, ang adlaw, sa baniha. No. Only Jesus Christ is ours. Siya lang ang atong kapahulayan. Nakaniya ang tanan, nakaniya ang sulpan sa tanan. Muna siya nga, "Come!" Sa Isaiah 1:18, "Come, let us reason together. Though your sin be as scarlet, I will make it as white as snow." Sa doon ka mo kanako, bisan pa ang inyong sala, grabe ka itom, grabe ka pula. Doon mo na ako ka na pagkaputin. Wow, kanino mga iso. Muna nga katawag siya ka na to, "Supling and tenderly, Jesus is calling." Tawag siya. He is inviting anyone. We're not talking about religion, sa bang religion mo. We are talking about the relationship with Christ. Siya ang pinakanindot na atong batunan na makabaton kita relasyon kaniya. Yes, inviting. Katawag siya ka na to. Siya, "Dool kamo. Nako, kamo gikapuyan, gibukatan. Kay papahulayon ko kamo." 1 Peter 5:7, "Casting all your care upon Him, for He is willing to care for you." Mga igsoon, Psalms 46:1, "God is our refuge and strength, and very present help in time of need." Siya ang atong madali. Katabang panahon sa atong Panginoon. Kasulbaran sa talan. Panahon sa atong financial problems, we need financial problems ay kulangon kita sa atong panalapi. Labi na kinahanglan kita sa church building, church property, sakyanan para magamit sa ministry. Everything is in the hands of God. Yes, it is God's desire, God's plan to each one of us that we will succeed. Yes, Jeremiah 29:11, "I have a plan for you, a plan of success." Ang butang lang, let us follow God's system is to listen His words. Aminaw lang ta siyang pulong to keep His words in our hands. Yes, we need to bear in mind His invitation na siya ang sulban sa tanan natong Panginoon. Okay, this time, mga igsoon, dalago ng Diyos sa mensahe na itong napabagandungan, dili nato kalimtan ng Ginoo, siya ang tubag sa tanan natong Panginoon. Nakatawag siya,
O libre ang tanan gusto niya, mahimo ka tanan yan higala, siya atong mahimong higala. Gusto niya mga igsoon, nga mosalig ang tasaya, ha? O gusto niya, nga mutugyan ka kaniya sa tanan. Mo na iyang imbitasyon, nga sa to. So ang Diyos magapanalangin ka natong tanan.